Good evening, Youth Connect. Let us have a short prayer as we start our message. Open up our eyes, open up our understanding, O God. Nais po namin na lumalim sa pagkilala sa inyo. Like our name, Youth Connect, we want to reconnect with you and to have strong connection, to be strongly connected to you, God. You are all that we need. You are what we need right now. You are what we need in our lives, in our hearts. In Jesus' name, we know, Lord, na you will manifest yourself tonight in Jesus' name. Amen. So, last Youth Connect party, we've talked about be careful with our heart. And alam ko na, kaya tayo lahat nandito dahil nais natin mag-reconnect not only sa isa't isa, katod kanina, connect na connect yung mga katawan nyo. Okay lang ba si Ryan? Parang nag-gym. Pawis na pawis. Okay? So, masaya ba na nakakatawa tayo? Sabi naman sa Bible, di ba? It's a good medicine. Masyado na natin sineseryoso ang buhay natin. Dapat may pagkakataon na we learn to play. Hindi lang dahil kabataan tayo, sana kahit pagtandaan din natin, hindi tayo, do you think God, God is not a serious God in a way na laging, hindi sa tingin nyo ba, hindi kayo pinapasaya at napapatawa ng Diyos sa mga bagay-bagay? I think God wants us also to have fun, no? To rest, to play, to explore, and reconnect with other friends. Tama ba? And syempre, andito rin tayo to reconnect with God. Kung ano pa yung pwede nating matutunan. Kaya ngayon, gusto ko sanang inspire kayo about yung sinabi sa 1 Corinthians 13 verse 13. Sabi dito, 3 things will last forever. Faith, hope, and love. And the greatest of this is love. So pag-uusapan natin yung tatlong bagay na yun, which is yung faith, hope, and love. Greatest daw dun yung love. And I believe, sinulat to ni Apostle Paul dahil meron tong connection. Hindi to buhol-buhol na naisip niya ba sulat na una yung faith? Okay, busy-busy sila. naisip niya ba na hope? Lahat na to may connection kung bakit niya inuna yung faith. Okay na kayo? Kung bakit niya inuna yung faith at bakit niya pinangalawa yung hope. At sabi niya nga, greatest in love. Now, kung mag-aaral tayo sa English, di ba meron ang tawag doon, yung comparative ba yun? Yung great, greater, greatest. Di po ba? Ano pa? Big, bigger, biggest. So, maaari, ganyan din. So, parang, umpisa at una yung faith. Akala ko ito yung hindi pinakamahalaga. Pero maaari, talagang inintend ni Paul na mauna ang faith and then something better, hope, and then something best, greatest, love. Okay? So, pag-usapan natin muna yung faith. Talagang nakakalito, what is faith? Okay, ngayon, ang tanong ko sa inyo, pwede ka bang magkaroon ng faith sa sarili mo? Di ba sabi nila, have faith in yourself. But, kung titingin na natin yung Bible, hindi mo kayang mag-produce ng faith. Iba ang faith sa belief. You can believe in yourself, but you cannot have faith in yourself. Why? Dahil ang faith ay pinoproduce lang ni God. Kapag hindi ka niya binigyan ng faith, kahit ilang beses mong paniwalaan na yung bundok ay maililipat, mahahati yung dagat, pag hindi ka binigyan ng Diyos ng faith, walang mangyayari. Alam niyo ba, maraming pagkakataon na pinagpe-pray natin na sana makapasa tayo, hindi tayo nakapasa. Sana gumaling tayo sa nararamdaman nating sakit. Sino rito nagpe-pray siya? Tapos, medyo, may faith ako. Pero at the end, parang hindi nangyari. Mayroon ba kayong ganong karanasan? Oh yes. So, ibig sabihin, you believe for your prayer. You believe in your prayer, you believe God. Pero maaari, hindi tayo nilagyan ng Diyos ng faith sa ganoong sitwasyon. Maraming reason. Baka may tinuturo siya sa atin at kung ano-ano pa. Kaya yung faith, hindi mo siya pwedeng i-produce. Tanging ang Diyos lang. Ang faith ay initiative ng Diyos kapag siya'y nangusap sa atin. So ngayon, ang kailangan natin, lahat tayo may pananampalataya
ang kailangan natin pag-pray natin, mag-increase ang ating pananampalataya. In Romans 10 verse 17, saan nagmumula yung faith? Faith comes from hearing, and that is hearing the good news about Christ or hearing the word of God. Ang pananampalataya daw ay nanggagaling at nagmumula sa Diyos sa pakikinig ng kanyang salita. So hindi pala pwede bigla-bigla na lang magkaroon ng faith kung wala ang salita ng Diyos. Parang ganito ang equation nan, guys. Faith is equals to Word of God. Iba yung belief. Pwede tayong maniwala, pero ang pananampalataya kapag sinabi ng Diyos. Parang may magulang tayo. Naniniwala ako na bibilhan ako ni mama ng bagong damit. Pwede kang maniwala kasi siguro gumraduate ka with honors. Pero ang parang faith doon, example lang is kapag sinabi ka niya na, Sarah, bibilan kita ng bagong damit. So pinanghawakan mo yung salita ng mama mo. Hindi mo lang siya inassume kasi with honors ka, kaya bibilang ka niyang damit. Naintindihan po natin? Pinanghawakan natin yung salita na binitawan sa atin. And sana nakita na natin yung clue kung mataas ba ang faith ko o hindi, doon sa measure na naririnig ko ba ang salita ng Diyos sa akin o hindi. So doon natin makikita kung malaki ba yung faith ko, ibig sabihin naririnig ko lagi ang Diyos, or kung maliit ang faith ko, ibig sabihin medyo mahina yung wifi o kaya ang connection mo sa Diyos. Dahil iba ang paniniwala sa pananampalataya. I remember may isa pong lalaki, for 1 year na siya sa ospital dahil mayroon siya mga infection na bacteria sa kanyang paa, hindi siya makalakad. Kahit anong prayer o kahit anong gawin, nahihirapan siya. Hanggang sa kinausap siya ng Diyos. Dahil sabi niya, nakakatanggap siya ng medicine at sa medicine na yun, pinapainom sa kanya 3 times a day may instruction. At sabi sa kanya ng Diyos, why don't you take the Bible as your medicine? So naisip niya, kukuha ako ng blue na highlighter. Kasi Lord, ang gusto ko ngayon, gumaling at lumakas po ang katawan ko dahil almost 1 year na ako sa ospital. Ngayon, ang gagawin ko, meron akong plano at goal, guguhitan ko ng color blue, lahat mula Genesis hanggang Revelation, lahat patungkol sa healing and health, strength. Basta patungkol sa healing and health. So guguhitan ko, what does God says about healing? Kasi parang hindi niya ako pinapagaling, ang tagal ko na rito. Ngayon, natapos na yung Bible, alam niyo nangyari sa Bible niya, nagkaroon na siya ng blue na Bible. Dahil sobrang dami niyang hinailat hanggang sa na-realize niya, God wants me to heal. God wants me to be in health, na maging healthy. At sabi sa kanya ng Diyos, take that as a medicine. Kung minom ka ng gamot 3 times a day, take that. Read the Bible 3 times a day because faith comes. Dumadating ang faith. Ang faith nanggagaling sa Diyos, pero maniwala tayo na gusto kanyang bigyan. Ngayon, dapat lagi tayong available kapag natanggapin ang pananampalataya. Kanina, sinabi sa akin ni Minik na dumating daw yung delivery ko, parcel ko. So, it's like faith. Dumadating ang delivery o parcel, pero wala dun yung receiver. Wala dun yung nag-order. So, that's the same with faith. Faith comes, but are you there to receive it when faith comes? Kaya huwag tayo masyadong malula na wala akong faith, wala akong faith. Wala kang faith, but it's okay because faith comes. Dumadating ang faith, maging handa lang tayong tanggapin ito. At paano natin ito tatanggapin? Ayun, magbabad tayo sa salita ng Diyos. Tuwing umaga, 3 times a day kung kaya nyo, sa mga pagkakataon, read the Word of God. At magkaroon tayo ng expectancy, Lord, I want to receive from you. I want that faith will come to my heart as I read the Word of God because faith comes. And it's from hearing the Word of God. Naririnig ba natin literal? Hindi. Paano natin nasasabing naririnig natin? Kapag nagbabasa tayo ng salita ng Diyos. O kaya, literally, magbukas kayo ng YouTube o kaya podcast. Di ba minsan yung Bible may audio? Pero parang kasi sa akin, personally, hindi siya totally helpful yung audio Bible. Hindi ko siya lahat nakukuha Lalo na pag ang daming naiisip, hindi mo lahat naririnig. Kesa sa magbasa. Simulan natin magbasa. Do you want faith comes? Taas nga natin kamay kung sino yung gusto na dumating sa kanyang faith. What do we need to do?
Receive it through reading the Word of God. Faith will come. So yan yung una natin, faith. Pero sabi ni Apostle Paul, mas greater daw ang hope sa faith. Bakit? Faith na galing na sa Diyos yun eh. Hope, pag-asa lang. Ngayon, ano yung hope? Ang pag-asa, it's a patient, expectant confidence in God. Ibig sabihin daw ng pag-asa, wala mang sinasabi ang Diyos dahil nga ang faith ay kapag may sinabi na ang Diyos, pero ang hope pala, kahit walang sinasabi ang Diyos, nagtitiwala ka dahil kilala mo kung sino siya, kahit wala siyang sinasabi. May pag-asa ka. Kaya siguro, o maaari, majority ng ating mga panalangin, may faith at meron din kayong pag-asa. Tama po. Kaya tayo nagpe-pray, di ba? Kasi umaasa tayo. So pag-asa yon. Meron tayong gustong makuha, bagay, meron tayong gustong marating, kaya natin to pinagpe-pray kasi umaasa tayo. Wala man sinasabi si God, pero umaasa tayo. Bakit tayo umaasa? Kasi kilala natin si God na siya ay mapagbigay, kaya niyang gawin yon. Lord, kailangan ko po ng kagalingan, pagalingin niyo po ako. Bakit ka may pag-asa? Dahil maraming beses mo nang naisip at narinig na marami nang pinagalingan Diyos. Kaya wala mang boses ng Diyos sa iyo at sabihin, pagagalingin kita anak, umaasa ka. Dahil yung pag-asa mo, nandun nakabase sa pagkilala mo sa Kanya. Hindi kailangan lagi ng salita ng Diyos to expect from God. Lima, may birthday tayo. Siyempre, pag may birthday, kahit paano may mga umaasa na magbibigay ng regalo. Lalo na kung alam nyo na lagi kayong binibigyan ng taong ito, hindi niya na kailangan sabihin na, uy, sa birthday mo, labas tayo, kaya anong gusto mo? Pero alam mong bibigyan ka niya kasi marami ka ng record na mga nakaraang birthday mo, bibigyan ka niya, o Valentine's na lang. Yan. Di ba, mga girls, lalo na in a relationship, totoo o hindi, may umaasa ba tayo ng bulaklak? Kahit 1% lang? Yes or no? Sino yung in a relationship? O kahit hindi bulaklak, regalo. Bakit? Kasi ilang beses na tayong naregaluhan. Kaya mahirap talaga pag nasimulan no? Umaasa. O hindi. Kasi nga, nakikilala natin yung tao. We do not need a word from God pag sinabing hope to expect from God certain responses because we know His character, we know His manner, and we know His ways. Do we have a Bible verse there? Romans? Meron ba? Yan. Okay. Sabi rito, such things were written in the scriptures long ago to teach us. And the scriptures give us hope, not only faith. It gives us hope and encouragement as we wait patiently for God's promises to be fulfilled. Nakita natin, no? Sa Bagong Tipan, may lumalakad sa tubig, sa babaw ng tubig. Nakita natin, walang-wala na yung Israelita. Nagpaulan ng Diyos ng pagkain. Tapos, yung walang tubig doon, tinapik lang yung bato. O kaya, nag-produce ng Diyos ng tubig sa ilang, sa wilderness. Alam niyo po ba, wilderness, it's a dry place. Tigang ang lupa, tuyo. Wala talagang tubig, kaya nga siya tinawag na wilderness. Pero doon, gumawa ng wonders si God. Nag-produce ng tubig, nag-produce ng mga pagkain. Kaya ngayon, kapag walang-wala tayo, may pag-asa tayo, nananalangin tayo. Bakit? Dahil yung pag-asa natin nakabase sa mga kwento na rinig natin noon na, Lord, nag-provide ka sa Israelites. Kaya nyo rin po mag-provide sa aking tuition, sa lahat na aking pangangailangan. Ano ang umiiral nun? Faith ba? Nangusap ba ang Diyos? Or pag-asa? Dahil naalala mo yung mga ginawa niya noon. Pag-asa. Sinulat daw ang scriptures to give us hope. And I believe, most of us or some of us ay hopeless ang situation. Kaya sila na nandirito ay binigyan sila ng kaliwanagan at pag-asa ng Diyos. Okay, next is, eto combination to ng faith, hope, and love. Everybody, let us read in Romans 5, verse 1 to 5. Everybody. Therefore,
since we have been made right in God's sight by faith. So may faith. We have peace with God because of what Jesus Christ our Lord has done for us. Because of our faith, Christ has brought us into this place of undeserved privilege where we now stand and we confidently and joyfully look forward to sharing God's glory. We can rejoice too when we run into problems and trials, for we know that they help us develop endurance. And endurance develops strength of character, and character strengthens our confident hope of salvation. So, andyan na yung hope. And this hope will not lead to disappointment, for we know how dearly God loves us because He has given us the Holy Spirit to fill our hearts with His love. So, lahat ng yan nagsimula sa faith. Nangusap ang Diyos. Kumilos ang Diyos para sa ating kaligtasan. At lahat ng yon, narinig natin, nag-produce sa atin ng pag-asa na, meron palang plano ang Diyos sa akin. Kahit pala sobrang lala ng ginawa ko, wala palang kasalanan ng hindi niya kayang patawarin. Kahit pala ang dami ko ng kapalpakan sa buhay, pwede pa rin pala ako magtagumpay, hindi pa rin pala tapos ang lahat, may pag-asa. At yung pag-asa na yon, dinadala ka sa pag-ibig ng Diyos na kaya pala niya yun lahat ginagawa, dahil love na love pala ako ng Diyos. Faith, hope, love. Faith is God's, I think faith is God's initiative. Hope is our response. And love, something na ating tinatanggap at nararamdaman. Napakaganda. Kailangan natin to sa buhay. May mga pagkakataon na we feel God is silent, right? So paano yon? Hindi na ba tayo magpe-pray? Hindi na tayo babasa ng Bible? Bakit ka nagpapatuloy? Dahil meron kang hope. Parang Miss Rachel lang Hope. O dinidikta. Kaya tayo nagpapatuloy. Wala man tayo naririnig na may mga pagkakataon we think God is silent. Pero kaya tayo nagpapatuloy kasi may pag-asa ka. May pag-asa sa puso mo. Saan nakabasa yung pag-asa? Naisip mo lang? Hindi. Naalala mo yung ginawa sa'yo ng Diyos. Naalala mo yung ginawa ng Diyos kay sister ganyan. Narinig mo sa patotoo. Kaya yung testimony, nakaka-encourage din siya Nakakabigay siya ng pag-asa. Kaya pag may magte-testimony, maganda na-encourage tayo. At wag rin kayong mahiyang mag-testimony kasi hindi nyo alam sino pwedeng magkaroon ng pag-asa sa sinasabi nyo. Hindi nyo alam na baka meron dong connected parehas yung situation nyo. Dahil sinabi nyo yon, nagkaroon siya ng liwanag at pag-asa. Kaya let's listen to testimonies and also huwag tayong mag-hesitate na mag-testify ng kabutihan ng Diyos. Kaya nga maraming, di ba, ilang beses nalulungkot na, sino pa po ang gusto magpatotoo? Bakit nalulungkot? Kasi wala bang ginawa ang Diyos sa buhay nyo? Minsan, minamaliit natin na maliit lang to Wag na lang. Nilalagyan natin ng degree na magte-testimony ako pag ganito. Pero pag ganito lang nangyari, wag na. Pero malay natin, di ba? Ginagawa mo, you give glory to God, maliit, malaki. At nagdadala ka rin ng encouragement at pag-asa. Kaso ano yung napapangunahan sa atin? Hiya, di ba? Nahihiya tayo. Pero kaya tayo tatayo, dahil Lord, sa inyong kapurihan, maliit man na bagay ito, pero para sa akin, hindi ito maliit. Tsaka malay natin, Lord, baka meron ditong nag-i-struggle, maging tulong sa kanya to. Kaya, magpalista na kayo sa Sunday. Maliit man o malaki. Naalala ko may nag-testimony, na ang testimony niya is hindi niya inaasahan dahil ang panalangin niya na ito yung mangyari. Halimbawa, pumasa siya sa exam, yun yung panalangin niya, kaso bumagsak siya. Pero, nag-testimony pa rin siya. It's a wonderful attitude. In the Bible, di ba, we defeat the enemy by the blood of the Lamb and by the word of our testimony. Di tayo nagta-testimony kasi nalalaman tayo ng puro negative na nangyari sa buhay natin. Wala namang maganda nangyari sa buhay ko. Di po ba? Pero ngayon, try natin change yung perspective.
Lagi natin binibilang yung mga bayarin kung ano-ano. Katulad nga na sinabi sa quotation, count your blessings. Yan. And you'll have something to testify about. So, sino gusto magkaroon ng faith? Yes. Sino gusto magkaroon at mag-umapaw ng hope? Yan. Kailangan natin yung hope. Dahil ang faith, bibigay ng Diyos yan. Pero sino ba makakapagsabi kung kailan ibibigay ng Diyos? Pero yung hope, alam mo, sa Genevieve, gigising ka, matutulog ka, punta kang trabaho, lagi mong hawak yung hope. Kung ano man yung pinagdadaanan mo sa buhay. Hindi lang sa Genevieve, lahat tayo may pinagdadaanan, di ba? Yan. So, kailangan talaga natin ng pag-asa. Okay. Ngayon, paano natin ma-establish yung hope? Ano yung mga practical na bagay na pwede natin gawin para magkaroon ng pag-asa? Para hindi tayo mag-give up? Una, i-record natin yung mga ginawa ng Diyos sa buhay natin. Pwede tayo magkaroon ng notebook. Diba? Meron ba kayong diary or journal? Dear diary. Lagyan natin ng date. It's good. Can I see the hands na nagawa niya na to? Meron siyang diary ng ginawa ng Diyos sa buhay niya. Meron? Ayan, maganda yan. Ba't niyo ginagawa yun? Para pag may problem ka, nire-remind mo sarili mo na, kasi di ba pag may problem, parang minsan nakakalugmok talaga. Kailangan talaga natin ng tutulong sa atin, itayo tayo. Makakatulong yan, isulat nyo. O kaya gumawa kayo mag-picture kayo, katulad ng, hindi ko alam, pero parang souvenir ba? Para lang maalala nyo na ito yung date, ito yung lugar na may ginawa ang Diyos sa buhay ko. Tama? Kaso ang problema natin, we forget what we need to remember, and we always remember the things that we should forget. Lagi nating naalala yung mga, grabe, panahon pa ng kopong-kopong, naalala mo pa rin yung sinabi ko sa'yo. Yung nag-sorry na ako nun, di ba? Parang may nakarelate na. Di ba, umukay na tayo, bati na tayo, tapos biglang, ba't ganyan ka na naman? Saan ba umiiral yan? Yung mga, sabi nga ng isang meme na, pero yung jowa ko nag-historical. So sabi ng isang chat, anong historical? Baka hysterical. Hindi, historical. Kasi binabalik niya lahat ng nakaraan eh. So, inaalala natin yung mga dapat natin kalimutan, pero kinakalimutan natin yung dapat lagi nating inaalala. Yung ginagawa ng Diyos sa atin. Kaya kapag may mga kayo, may printer kayo, i-print nyo siya. Nasa Bible naman yan, di ba? Put it on the walls. Kung saan, para makita nyo. Gawa kayo ng souvenir. Punta kayo sa dagat, di ba? Nag-uubi tayo ng buhangin o bato. Kasi gusto natin maalala na, nakapunta ako. Ganon din, gawin natin. Ano ba? Bigay kayo ng example na, halimbawa, na sugatan kayo, na aksidente kayo. Tabi niyo yung band-aid. I-frame niyo. Hindi. Paano kung doon mo lagi maalala na, Lord, you bind up my wounds. It's good. Remembrance. Souvenir of what God has done. Dahil gusto natin na mag-produce ito ng hope. Any memory. So ngayon, kung tatanungin ko kayo, meron ba kayong memory na ginawa ng Diyos? Mamaya, mag-activity tayo. Uungkatin pa natin, di ba? Hindi natin maisip, di ba? Kasi ano yung naisip natin ngayon? Yung sama ng loob, yung crush, yung sinabi niya sa akin, kung makalimutan. Okay. Romans 1 verse 5, this hope will not lead to disappointment. So yung pag-asa mo pala, napakaganda yan. Kasi hindi pala yan nagdumadako sa disappointment. Sino rito umasa na disappoint? Maraming beses na. Lalo na kapag umaasa tayo sa tao. Di-disappoint tayo. Pero, sabi ni God, yung pag-asa mo, hindi ka madi-disappoint. Because we know God dearly loves us. He has given His Holy Spirit to fill our hearts with love. So let's move on to love. There is a man, naglilingkod kay God for almost 50 years. Meron ba rito makakatumbas na naglilingkod sa Diyos 50 years? Wala pang 40 eh. Pero siya, 50 taon na siya naglilingkod. Sabihin na, tanda na talaga siya. Pero ngayon kasi, deads na siya.
Patay na siya kasi katandaan. Pero 50 years na daw siya naglilingkod sa Diyos. At ito ang napansin niya sa kanyang paglilingkod. For more than 50 years, sabi niya, I tried to help people na iba-iba daw ang problema sa buhay nila. And eventually, that person who served God for 50 years came to a very surprising conclusion. For 50 years, ito yung na-conclude niya sa Diyos at sa mga tao. Ang basic problem daw ng tao ay hindi nila nare-realize, hindi nila alam kung gaano sila kahalaga. For 50 years, na-conclude niya, basic problem of human being, they did not realize, they did not know how valuable they are to God. Kaya sinabi niya yung message na we need to focus more on the way God sees us than the way we see ourselves. We need to focus more kung paano tayo nakikita ng Diyos dahil yun yung totoo kesa sa kung paano natin nakikita ang ating sarili. So kung alam lang daw natin kung gaano tayo kahalaga. Alam niyo po ba, ang halaga ng isang bagay ay kung magkano mo yon binayaran. Tama? Because you get what you paid for. Kaya nga tayo, pinagkakaingat-ingatan natin yung mga bagay na binili nating mahal. Kasi, mahal nito tatago ko to. Meron akong dalawang kwintas. Yung isa doon, totoong ginto. Yung isa doon, hindi. Stainless. So, para sa akin, ano mas mahalaga? Yung ginto. Hindi lang dahil mas mahal tong totoong ginto, kundi binigay ito sa akin ng magulang ko. Kesa doon sa isang kwintas na binili ko lang. So, malaki yung value nung isang kwintas na yun. Kaya ako, tinatago at pinaka-aalagaan yun. So, the price and the value of the thing, of object, is on how much you paid for it. So, tingnan natin ang sarili natin. How much does God paid for us? 100,000? 1 million? Magkano niya tayo binili? Tinubos? Magkano? Ano yung bayad niya para matubos tayo? Pera? Ginto? Pilak? Diamante? Ano po? Dugo. Buhay niya. So kung buhay, logically, kung buhay binigay ng Diyos sa akin, dugo yung tumigis para matubos ako, yun pala yung value ko. A lot of times, how many times we look down on ourselves. Ngayon, hindi ko sinasabi na masyado nating tayugin at taasan yung tingin natin sa ating sarili, ha? Kaya, Hindi ganon po ang ibig sabihin. Ibig sabihin, we know our value. We know how much God loves us. Tama po? Because God paid for us with His blood. Kaya tingnan natin yung katabi natin. Yan, di ba? Hindi lang yan. Pagtingin natin sa baba, may mga minamaliit tayong tao sa ating isipan. Pero isipin natin, hindi ko dapat itong maliitin kasi maliit na yan. Hindi dapat natin itong maliitin kasi binili, tinubos to ng Diyos ng kanyang dugo. Mamahalin. Kaya dapat mahalin. Sabihin nga natin, mamahalin. Kaya dapat mahalin ng kapwa. Pero yung iba, madali lang natin gawin yan. Pero pagdating sa ating sarili, parang ang bigat-bigat, ang masyado tayong mahigpit. Meron ba rito yung kapag nagkakamali siya, sinasapak niya yung sarili niya? At ano mo talaga? Gustong iuntog yung sarili ko, naiinis ako sa sarili ko. Di po ba? Minsan madaling magmahal ng kapwa, pero pagdating sa sarili, we're hard on ourselves. Masyado tayong perfectionist. Pero wag. Isipin natin na God values me so much. Ito pa, gusto ko maparealize sa inyo how much God loves us. Kasi gasgas na. God loves you. But how much? Okay? Una, ginawa niya sa atin, salvation. Sabihin nga natin sa ating katabi, you need salvation, friend.
Kasi papunta ka na sa impyerno, friend. At hindi lang ikaw, friend. I need saving. Kailangan ko ng kaligtasan. Kailangan ko ng hero. Kailangan ko na magliligtas sa akin. Hindi natin alam gaano tayo papunta sa panganib, no? Kaya hindi natin na-appreciate yung salvation. Pero kung alam natin kung saan tayo papunta na panganib, super nating ma-appreciate ang salvation. Alam niyo po ba ibig sabihin ng salvation? Pumunta tayo sa dagat. Kami naranasan namin natin, Joyce, malunod. Sabi ko, tayo doon, punta kami. Andito na yung daan, dito na, oh. Hindi namin akalain, meron palang malaking alon na gumanon. Hindi na namin maabot yung paa namin, yung buhangin. Akala nung iba, nagjo-joke lang kami, pero naggaganunan na kami. So si Janjan papalapit. Sabi ko, bakit naman ni Janjan? Mamamatay na kami. That is salvation. Yung agap. Kasi mamamatay na yung tao. Isipin nyo, ililigtas nyo yung nalulunod. Ang ginagawa ba ng lifeguard? Ay, may nalulunod. Sige, magplano tayo. Paano yung reaction ng magliligtas siya? Iba na yung adrenaline, di ba? Tatakbo. So, ganun. Akala kasi natin, yung mahal na araw, baba ako si Jesus, ganun. Pero ang salvation, niligtas niya. Ganun ang ginagawa ng Diyos. 1 John 4 verse 9 to 10, God showed how much He loved us by sending His one and only Son into the world so that we might have eternal life through Him. The fact na anytime we can die, we need eternal life. And God gave that to us. Sige, verse 10. Everybody. Not that we love God, but that He loved us and sent His Son as a sacrifice to take away our sins. Lord, thank you. Niligtas mo ko. Papunta na ako sa panganib. Bangin. Yung kasalanan, parang kinakaladkad na ako sa pagkaalipin o addiction ng kasalanan. Pero si Lord lagi nakaganyan, no? Nililigtas tayo. So is that a proof of love? Yes. Not that you love God, not that I love God, dahil a lot of times yung love natin, iba-iba, but God love us. Another thing, how much God loves us, hindi ka lang niya niligtas. Okay, andyan ka na sa buhangin, bahala ka na sa buhay mo, ha? Niligtas na kita. Hindi. Inampon niya tayo. Ginawa, tinuring niya tayong anak. Ganda, no? Who does not want to belong in a family? God adopted us. 1 John 3 verse 1. Everybody. Loves us. We are God's children because they don't know Him. So, ano yung tingin mo na tinuturing ng Diyos sa'yo? Lingkod? Magsuserve ako kay God dahil lingkod niya ako. Lingkod lang po ba? Or alam natin na anak tayo ng Diyos? Kung paano tayo lumalapit sa ating mga magulang, ganun din po ba tayo lumapit sa Diyos? Di ba minsan paiba-iba? Tuwing Friday lang, tuwing Sunday lang. Ganun ba ang magulang? Tuwing kung kailan lang, di ba kasama natin sila sa bahay? Ganon ka-close, ganon tayo kamahal ng Diyos. Tinuring niya tayong anak. Napakaganda. We belong to a family. Our father and mother here on earth, sadly, one day, they will pass away. That's the talagang heartbreaking. Paano na tayo? Wala na tayong mama at papa. Pero sabi ng Diyos, He is our everlasting Father. At yung magulang natin, Father din nila ang Diyos. Ibig sabihin, we are never forsaken. We are never abandoned. We are never rejected. Unless na lang, kung ikaw talaga'y maging prodigal at ikaw mismo ang umalis sa bahay. Pero bilang anak, ibig sabihin, hindi ka i-reject. Kahit i-reject ka man at
unwanted ka, sa Diyos, want ka niya. Hindi ka i-abandon. Hindi, ang Diyos, hindi parang boss na, you're fired. Bye-bye. Bahala ka sa buhay mo. Gumawa ng paraan sa buhay mo. He will never abandon us. And because we are children of God, we will never be forsaken. Every need, God said, He will supply and provide. And another thing, you are created in the image of God. So you look like how God looks like. May dalawang mata. Ibig sabihin, you don't look like an animal. Tama ba? Kahit you look, kahit mukha man. Hindi, joke lang. Tingnan niyo yung katabi niyo. Ganyan palang itsura ng Diyos. Hindi. Ibig sabihin ng Diyos, may dalawang tenga. Hindi tayo hinalin tulad sa, di ba, nag-create ang Diyos ng, di ba, una-una niyang i-create yung hayop? Ay, ito, gawin ko ngang giraffe to. Kahit mukha pang siyang giraffe. Hindi. Ito, gawin kong horse. Hindi. Lahat tayo, hinubog niya tayo. Ano yung pinanghulma niya? Ano yung pinanghulma niya? Ano yung pattern niya? Yung sarili niya. Kumuha siya sa putikan na pinattern niya, mata, tenga. Hindi ka mukhang hayop. You are created in the image of God. So do you think God loves you? Yes. And another thing, proof of love, is kahit sinira mo man yung tulay ng pakikipag-connect mo kay God, siya pa rin at patuloy siya pa rin ang gumagawa ng daan para makuha at maakit ka niya. He makes a way. He makes bridge. Even though you keep burning the bridge. Alam niyo yung burning bridges? Yung parang, halimbawa, friends kayo dati, pero may ginawa ka, siniraan mo siya. Hindi ka na makabalik sa friendship kasi yung dami mo nang binurn na bridge eh. Sayang. So yun din mapapayo ko. Kung tayo mga kabataan, maganda tayo mga kabataan, hindi tayo nagbaburn ng mga bridge, hindi tayo magsasabi ng anything na alam natin pag ginawa natin yun, friendship over. Pero a lot of times, we burn the bridge to God. Pero God keeps making a way, God keeps building the bridge. Meron bang sinabi ang Diyos na pag once ginawa mo to, hindi ka na makakabalik. Pero God keeps building a bridge. Another thing, God loves us. He became a punishment for our sins. Siya ang kabayaran sa ating kasalanan. Okay, malapit na ang mahal na araw. Naalala nyo ba? Doon sa bundok, may 3 krus. Tama? Okay, so yung 2 krus ay para sa yung magkabilaan, magnanakaw. At yung isang krus, sino yung nandun dapat? Sino yung nandun? Sino po? Hindi si Jesus. Barabbas. Barabbas, as a sinner, magnanakaw, kriminal. And let us realize, you are, I am that Barabbas. But somebody took our place. Na dapat tayo yun nandun, si Barabbas yun nandun, na tayo yun, pero may pumalit. And that is Jesus. Di ba? Naalala nyo? 2 tao, si Jesus at si Barabbas. Dapat siya yung ipapako sa gitna. Pero ang sumisigaw yung tao, Jesus, nailed to the cross, crucify. Siya yung naging kabayaran. Tayo, pointing to ourselves, I am that Barabbas. I should be there. But somebody took my place. He himself is the sacrifice that atones for our sin. Not only our sin, but the sins of all the world. Eto, let me ask you. If you are the only person in the world, would you think and do you think God will still die for that you, only one? Minsan isip natin, mamamatay ang Diyos, ibibigay niya buhay niya kasi milyon eh. Eh paano sige, hindi milyon, isa lang yung nabuhay. Isa lang yung nilalang. Isa lang yung tao. Sa tingin mo, bababa pa rin siya at mamamatay siya para sa'yo? Yes. So sa mga nagdududa dyan, ibig sabihin, you don't know how valuable you are. Even though you're the only one, God will still do it. Kaya wag natin i-general lang na God died for the world. Let us say, God died for me. God sacrificed Himself for me.
and He rose again. At isa pang proof ng pagmamahal niya, siya palagi nag-i-initiate. Hindi mo man siya wini-welcome, pero siyang palaging kumakatok. Ang sabi sa Revelation, I stand at the door and knock. If you hear my voice and open the door, I will come in and we will share a meal together as friends. Sino laging kumakatok? Si Jesus. Kaya po ba tayo nandito? Dahil tayo yung unang kumatok at nag-initiate? Di po ba hindi? Minsan nga, ang hirap pa natin pong dalhin eh. So that is how much God loves us. Hindi mo siya hinanap. Siya ang unang humanap sa'yo. Sabi nga, God, the Son of Man came to seek and save the lost. He left the 99 to find the one. So sabihin, you are valuable because God loves you and He will come for you. And that is the greatest love. Para may mga time God is silent, you're still here standing because you know you have hope. O sige, sabihin natin when all hope is lost, it's still okay. I know God loves me. Sabihin natin, naumpog yung ulo mo, nakalimutan mo lahat ng ginawa ng Diyos. Pero nakatayo ka pa rin dahil nananatili pa rin isang katotohanan na wala mang word si God sa akin ngayon. At nalimutan ko man, yung mga nagawa ng Diyos, andito pa rin ako kasi nakatayo ako sa pag-ibig ng Diyos sa akin. You know, if you only know how much God loves you, how much God wants to communicate with you every moment. Let us bow our head. Lord Jesus, you are alive. You're real. You always walk with us. Thank you, Lord, sa lahat ng mga sweet encounters with you. Sa kasagutan sa aming mga panalangin at may mga pagkakataon ng panalangin namin hindi man natutugon, pero it's okay. It means there's something better prepared for us. Why? Because you love us. You love us greatly. You love us so much. You died for us. Hindi nyo na kailangan i-prove ang pag-ibig nyo dahil na-prove nyo na. But every day, you keep proving yourself to us. So help us not to doubt. Help us to stand and walk and continue in your love. Your love that will never fail. Your love that will never fade away. Just like the song, Who Am I? Lord, who am I? I don't need to know who am I because I know I am yours. Yours forever. And we pray, Lord, that we can share this love to our friends and family. We can extend this love to them. In Jesus' name we pray. Amen.